Yan, good morning po sa bawat isa. Makulimlim, no? Hindi po mapipigilan ng ating pagpupuri at pag-awit sa Lord. So inaaniyahan ko po ang bawat isa na dumako na dito at tumayo. Tayo po ay patuloy na mag-aalay ng mga papuri at pagsamba sa Lord. So kanina umawit yung ating mga kapatid. At tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Kaya nga po, dito po sa Aklat ng mga awit, 100 talata 1 hanggang 5. Basahin ko lamang po bago tayo umawit. Sabi dito, sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat na mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin niyo ang pangalan niya. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang Kanyang katapatan ay sa lahat ng salin lahi. Tunay nga po na ang ating Diyos ay napakabuti. At yung ating kagalakan sa ating puso, hindi po siya nakadepende dun sa mga nangyayari sa paligid natin, sa ating damdamin, kundi yung kagalakan na meron tayo habang tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos ay dahil sa ating pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig na wagas, noon, ngayon, at magpakailanman. At ganun din talaga sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang lumikha sa atin. Kaya tayo aawit ng may kagalakan, ng may ngiti sa ating mga labi. Kaya tayo magpupuri sa ating Diyos dahil una siyang lumikha sa atin. Amen. At tayo ay kabilang sa bayan, sa lahi. Di ba yung una sa Israel, no, merong covenant na ang Diyos sa bayan ng Israel. Pero dahil, alam natin sa bagong tipan, dahil sa ginawa ng ating Panginoon, tayo ay nakabilang. At tayo nararanasan natin yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan niya sa ating mga buhay. Kaya nararapat lamang na purihin natin, pasalamatan ang ating Diyos. Amen. Sige po, tayo po humanda na sa ating awitan, sa ating pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabuti at napakatapat na Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Come on, church! Tayo umawit ng may kagalakan, pasasalamat sa ating Diyos. Yes, napakabuti mo, O Diyos. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa,
napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iyan ay tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Amen. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo, nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iyan ay tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Amen. Sige po, tayo po umikot at magkamayan. Batiin po natin ang ating mga kapatid na may ngiti sa ating mga labi. Umaawit, nagpupuri sa'yo, nananalig sa kabutihan mo. Umaawit, nagpupuri sa'yo, nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iyan ay tataas ka sa buhay. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iyan ay tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Amen! Napakabuti ng ating Diyos at wala siyang katulad, magpakailanman. Hindi siya nagbabago, kaya nga patuloy natin siyang pupurihin. Kaya nawa, bilang tugon sa katapatan, sa kabutihan, sa pag-ibig ng Diyos, nawa ito yung maging panalangin ng ating mga puso. Kung meron tayong nanaisin sa ating buhay, yun ay maranasan ang presensya ng ating Panginoon at sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya patuloy nating hangarin na lumalim pa yung ating relasyon sa ating Diyos. Lumago pa tayo sa ating pananampalataya at patuloy na mabigyan ng kaluguran ang Diyos sa ating mga buhay. Aking panalangin ang mapalapit sa'yo at itago sa puso ang iyong salita. Nang sa bawat araw
Salamat sa isang katapatan mo, Diyos. Ang katapatan mo'y katiyakan ko, at kabutihan mo'ng di nagbabago. Mananatili sa'yo, Jesus. Ikaw ang tanging Diyos. Maghari ka dito sa puso ko. Ang katapatan mo'y katiyakan ko, at kabutihan mo di nagbabago. Mananatili sa'yo, Jesus. Ikaw ang tanging Diyos. Maghari ka dito sa puso ko. Ang katapatan mo'y katiyakan ko, ang kabutihan mo, Diyos. Kabutihan mo di nagbabago. Mananatili sa'yo, Jesus. Aking kagalakan, pag-ibig ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, Jesus. Aking kagalakan, pag-ibig ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, Jesus. Aking kagalakan, pag-ibig ko'y sa'yo God, church, let's utter our thanksgiving, our worship for who our God is. Sige po, patuloy po nating sabihin, i-proclaim ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia. Ika'y tapat, ang iyong kabutihan na di nagbabago. Tunay nga, O Diyos, ang katapatan mo ang siyang panghahawakan namin, O God. Ang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw ang siyang at katiyakan sa aming buhay. Na kami, bagamat hindi karapat-dapat, O God, pinili mo na makaranas ng iyong awa, biyaya at pag-ibig ng kaligtasan, O Diyos. Kaya bilang tinawag mo, ibinilang mo sa iyong kaharian, O Diyos, nawa po ang buhay namin patuloy na ipahayag ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo sa lahat ng tao, sa lahat ng henerasyon, O God. Tulungan mo kami na as we have itong aming anniversary team, O God, at talagang sa bawat araw na daraan, O God, patuloy na tayuan po namin ang pagkatawag mo sa amin. That we will proclaim your works, O God, lahat ng iyong mga gawa, lahat ng iyong kahanga-hangang gawa sa buhay namin, O God. Nang sa gayon, ng lahat, Lord, na makakarinig ng iyong salita, O God, at patuloy na lalapit, magpupuri, magpapasalamat, itataas ka, O God. Nawa walang pangalan na maitaas sa aming buhay, sa aming iglesia, kundi ang pangalan mo lamang.
ang iyong pangalan na walang katulad, O Diyos. Ikaw lamang ang kataas-taasan, ang makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Lord, nawa po, Ikaw ang patuloy ma-exalt sa aming mga buhay. At sa lahat ng aming gagawin, O God, sa lahat ng ipagagawa mo sa amin, sa aming iglesia, O God, ay patuloy na naroroon yung aming pagsunod. At naroroon, Lord, ang pagbibigay namin ng glory and honor sa iyo lamang, O God. Kaya Lord, maraming salamat po. Kulang ang aming mga salita, ang aming buhay upang ikay pasalamatan sa lahat ng ginawa mo. But, O Diyos, hayaan mong umabot sa iyo ang aming pasasalamat na mula sa aming mga puso. Lord, maraming salamat po sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming pagsamba, papuri at panalangin sa pangalan lang na aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. So, kindly get and open your Bible. So tayo po ay salitan sa ating pagbabasa. So tayo po ay may aklat na aaralin mula sa book ng Ephesians. So, chapter 4, verses 1 to 16. So, please open your Bible to Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. At sa atin pong pagbabasa, we will read 3 verses each. So, tigta-tatlo po tayong talata na babasahin. So, ako muna sa first 3 verses, and then kayo po sa next 3 verses, and so on. And sa huling talata, sa verse 16, tayo po ay sabay-sabay na magbabasa. So, Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. Verse 1. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Verse 7, but grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. In saying, he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions, the earth? He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Verse 16, sabay-sabay po tayo. From whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ang Diyos po ang mapagpala sa kanyang buhay na mga salita. So maaari na po kayong maupo at ihanda po natin ang ating puso, ang ating isip at ang ating tenga sa pakikinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Tayo po ay magkakaroon ng pagtanaw sa ating commitment bilang bahagi ng iglesyang ito. No, bilang bahagi ng Gospel Coalition Church, tandaan po natin, we are a covenant church. In a sense na ang pagiging miyembro ng ating iglesia ay isang pakikipagtipan. Kaya minabuti ko po na sa umagang ito
ay atin pong pag-usapan ang ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa in relation to God. So in the book of Ephesians chapter 4 verses 1 to 16, makikita po natin dito yung diversity in unity. By nature, meron tayong diversity. Pag sinabing diversity, pagkakaiba-iba. No, iba-iba yung magulang natin na by virtue of creation, sila ang naging nanay natin, iba-iba yung pamilya natin, iba-iba yung ating values, principles na kinalakihan. No? Dahil iba-iba yung environment na pinanggalingan natin. No? There is diversity. Pero nung tayo'y kumilala sa Panginoon, nandito po na tayo ay pumasok sa unity. Na itong unity na to ay nilikha ng Diyos. At bagamat iba-iba tayo, meron tayong isang patutunguhan. At ito po ang tinatalakay sa talatang ito. So ang iglesia, meron tayong diversity and yet we are coming to a place wherein we are united in Christ. At sa pag-aaral po natin, una po itong diversity na to ay mayroong biyaya ang Diyos. No, grace for diversity. At makikita po natin, grace was given to each one of us. So, walang exempted. Bawat totoong mananampalataya, we have the grace of God. Ang pangalawa na dapat nating tingnan, in spite ng pagkakaiba-iba, merong gifts in diversity. According to the measure of Christ, gift. No? Ang bawat isa sa atin, kung totoong mananampalataya tayo, tumanggap tayo ng kaloob mula sa Diyos. Hindi lang kaloob sa kaligtasan, kundi kaloob sa kakayanan upang tayo ay gamitin niya dito sa kanyang plano ng pagliligtas. At ang pangatlong bagay, growth by diversity. At itong pagkakaiba-iba natin ay mayroong nais gawin ng Panginoon. Tayo ay lumago. At ang paglagong ito ay nagaganap when each part is working properly. So titignan po natin itong mga katotohanan ito na kung paanong, yes, may pagkakaiba-iba tayo, pero tayo ay pumasok sa pagkakaisa. Unawain po natin yung mga katotohanan yan. Una, grace for diversity. Grace was given to each one of us. Sabi pong ganon sa unang mga talata, makikita natin God's grace to maintain the unity of the Spirit. So yung biyaya ibinigay upang mapanatili ang pagkakaisa. So hindi tayo yung lumilikha ng pagkakaisa, kundi mayroon ng pagkakaisa, ang dapat nating gawin, panatilihin ito. Sabi pong ganon. Sa unang talata, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. So take note, si Apostle Paul nakakulong na, and yet pinagkakaabalahan niya na ipaalam at utusan ang iglesia ng Efeso na sila ay mamuhay o lumakad in a manner worthy of the calling. At ito yung dahilan ng pagtawag. Sabi sa talatang 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Makikita po natin dito na bilang totoong mananampalataya, taglay po natin ang kakayanan na magpakumbaba. No, humility. At dito sa kalagayang ito, kailangan po matuto tayo na magpakumbaba and gentleness. No, ang pagiging mahinahon, hindi ka pabigla-bigla sa mga bagay mong ginagawa at iniingatan mo yung mga tao na nasa paligid mo. So yung pagpapakumbaba, binigyan ito ng kapartner na gentleness. At habang ginagawa mo yan, ang sabi, with patience. No? Huwag mainitin ang ulo. No, dapat mapagpasensya. At habang ginagawa yan, bearing one another in love. So meron kang pinapasan.
Naranasan nyo na po ba yung may pasan-pasan ka? No, marahil 5 kilong bigas, 10 kilong bigas, o pinasan mo yung upuan, o pag minsan may mga nasusunog, pasan mo yung refrigerator. No, hindi ba? Minsan yung adrenaline rush. No, may nakakapagbuhat ng refrigerator pag may sunog, may baha. No, may pasan ka, pero mabigat 'yon. Ganun din po ang bawat isa, papasanin mo. At hindi madali 'yon. Pero nagagawa mong gawin dahil ikaw ay nagmamahal. Mahirap po ang maging mapagpasensya. Mahirap ang maging mapagpakumbaba at maging mahinahon kung walang pag-ibig. Pero kung may pag-ibig, magiging consistent ka na gawin yung mga bagay na yan. But you are doing those things for a purpose. May layunin. Hindi ka lang basta nagpapasensya o nagiging mabait at ayaw mo maka-offend dahil gusto mo lang. Kundi anong layunin? Sabi sa sumunod na talata, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Dito, yung mga attributes o yung mga graces ay iyong isinasagawa dahil gusto mong panatilihin ang pagkakaisa na nilikha ng banal na Spirito. No, di po ba ang kaligtasan natin, likha ng banal na Spirito yan eh. Maski ang pamumuhay natin bilang Kristiyano, kilos po ng banal na Spirito yan. Pero sa pagkilos ng banal na Spirito, kailangan natin tumugon ng tama. At dito, kailangan nating maging eager. Sabihin nyo nga po, eager. Yan pong eager na yan. Yan po yung pagka nakaramdam ka ng call of nature. Hindi ka mapipigilan. Pupunta ka sa CR. Eager. Yan po yung, kumbaga, maski na nagkakagulo ang lahat, pag naramdaman mo yan, talagang di mo matitiis yan. At ganun po yung binabanggit dito, eager. Ano po yung eagerness? To maintain the unity of the Spirit. Kumbaga, sisikapin mo, paghihirapan mo, pananatilihin mo, gagawan mo ng paraan na manatili ang pagkakaisa. Pagka may naaamoy kang pagkakabahabahagi, pag may naaamoy kang pagkakawatak-watag, pagkakanya-kanya, hindi ka komportable ron. Kundi gagawin mo ang lahat ng bagay para mapanatili ang pagkakaisa. Kung kailangang maging mapagpakumbaba, maging gentle, kung kailangang maging mapagpasensya, gagawin mo yon just to maintain. Kaya nga po may purpose yung mga activities na to, graces to maintain the unity. And then, hindi lang po yun, grace was given for diversity in unity of the body. So itong diversity na to ay kapahayagan ng biyaya ng Diyos na ating kinalalagyan. Tignan niyo po yung sabi, there is one body and one spirit. Ilan po ang katawan? Dito inilalarawan ng church. Ang katawan po ay isa lang. At dahil may isang katawan, meron ding isang spirit. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, ilang espiritu nasa loob. No? Delikado yan, pagkaiba-iba. One body, one spirit. At ganyan ang kalagayan ng iglesia. One body, one spirit. At ipinaliwanag yan. Just as you were called to the one hope that belongs to your call. So dito po pinapakita na ang pagkakaisa natin sa katawan ng ating Panginoong Yesus, taglay ng bawat isa yung pag-asa. One hope. At dito po, pagka binanggit po yung hope, no, pag-asa, this is something future. Sa tao po, pag sinabing pag-asa, yung pag-asa mo pwedeng mangyari, pwedeng hindi. No? Sa tao po yun. Pero pag kilos ng Diyos, pangako ng Diyos, plano ng Diyos ang pinag-uusapan, yun pong pag-asa na yan ay tiyak na mangyayari. At ito pong kalagayan ng mananampalataya, isang tiyak na kalagayan na inaasahan natin, one hope. At ayan pong one hope na yan ay nakasalalay sa mga katotohanan ito. Sabing ganun sa verse 5 and 6,
one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Mga kapatid, nung tayo po'y sumampalataya sa Panginoon, ito ang pinasukan natin na kalagayan. One. We are one. Hindi tayo buklod-buklod. Kaya hindi tayo dapat magkanya-kanya. Dahil isa lang yan eh. One Lord, one God, one baptism, one faith. Isa lang yan. Meron tayong isang pupuntahan. Kaya nga po ang pananampalataya po natin, hindi natin sinasawa na tayo-tayo lang, kundi yung mga kapatid natin sa ibang lugar, sa ibang organization. No? Kasi ang tao po kailangan i-organize, kaya mayroong iba't ibang local churches na may kanya-kanyang kultura at mga pamantayan na mga ginagawa. Pero sa kabila ng mga pagkakaiba na yon, tayo po'y pinag-iisa ng isang pag-asa. At yung isang pag-asa natin, one faith, one Lord, one baptism, one God. No? Tayo po'y iisa. Maski na po yung nananampalataya na nasa ibang bansa, nananampalataya sila sa isang Panginoon, yung Panginoon natin, pinananampalataya na din nila, yung Diyos natin, sinasamba din nila, sila po'y kabilang dito sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga po, ito po'y isang katotohanan na dapat nating yakapin. No, hindi tayo dapat maging, ang tawag doon yung, parang nag-iisa lang at sinasabi, kami lang ang tama. No? Delikado po yan. Kami lang ang ligtas. No? Delikado po yan eh. As long as they have one Lord, one faith, one God, yung totoong Diyos, baka Diyos-Diyosan yun sa kanila. So pag Diyos-Diyosan yung kanila, hindi natin kasama yon. No? Yung Diyos na ipinakilala sa Biblia, sinasamba nila, pinananampalatayanan nila, then kasama natin sila. Amen? Pero, sa kabila ng mga pangyayari na yan, sabi sa talatang 7, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. So, unawain po natin yung mamaya, no? I-explain ko pa po yan. Ang pangatlong bagay, God's grace in diversity as a result of the coming of the Messiah. So, itong pagkakaisang ito, hindi tayo yung gumawa. At ito'y naging bunga ng natapos na gawain ng Panginoong Yesus. Yan po yung sinasabi sa mga sumusunod na talata. Therefore, it says, when He ascended on high, He led a host of captives, and He gave gifts to men. In saying He ascended, what does it mean but that He also descended into the lower regions, the earth? He who descended is the one who ascended far above all the heavens that He might fill all things. May kita po natin dito na ang pagkakaisa ay nangyari dahil kay Kristo. Dahil sa Mesiyas. Anong ginawa ng Mesiyas? Siya ay umakyat sa langit. So yung ascension ni Jesus Christ, it shows na nagawa niya na yung pagkakaisa. At yung pag-akyat niya sa langit, sabi dito sa exposition sa talata, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay, ang ibig sabihin nito, siya ay bumaba din dito sa lupa. No? So ang Panginoon ay naging tao. Nakisalamuha siya sa atin. At sa pag-akyat niya nga sa langit, ginawa niya ito upang taglayin niya ang paghahari at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Alam niyo po, ito yung uniqueness ng Kristyanismo sa paniniwala ng mga Islam, Buddhist, etc. Yung paniniwala nila, walang complete authority yung namumuno. Walang ganong kalagayan. Si Jesus lang ay ang may kumpletong kapangyarihan na sumasa lahat. Bakit?
Kasi nga, He overcame death. At yung kamatayan ni Jesus ay para sa pagpapatawad sa kasalanan. So, nung ang Panginoong Yesus ay nabuhay na muli, wala pong ganyan ang Islam. No, nung namatay si Muhammad, nanatili siyang patay, kaya pinupuntahan yung kanyang pinaglibingan, no, sa Mecca. Nung namatay si Gautama Buddha, ganun din. Hindi po nabuhay. No, may libingan siya na pinupuntahan din ng kanyang mga tagasunod. At meron pa pong na-imbento, no, Rizalista. No, baka member kayo nito. No? Ito yan sa Laguna eh. Si Rizal po nung namatay, hindi nga malaman saan nilibing eh. No, kung dun sa Paco, no, sa Manila. Kaya lang, hindi nabuhay ulit. And this is the uniqueness of Christianity. Ang ating Panginoon, yes, namatay siya, ngunit nung ikatlong araw, nabuhay na muli. At yung pagkabuhay na muli ng Panginoon, ito'y pagpapakita ng kanyang paghahari sa sangkatauhan, sa lahat ng henerasyon, hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng sangkatauhan dito sa mundo. Amen? At dahil po sa pangyayari na yan, bilang mananampalataya, tayo ay naging bahagi nitong unity, body of Christ. Pagka sinabi nating grace was given to every Christian, ibig sabihin po niyan, it implies the unmerited love and favor. Unmerited, ibig sabihin, wala ka namang ginawa, pero minahal ka. Wala ka namang ginawa, nakatanggap-tanggap o nakapasa sa kanyang pamantayan, and yet, may pabor ka. Yun ang ibig sabihin niyan. It implies that we do not deserve anything, but God made a choice to give us something. Eternal life, kapatawaran ng kasalanan, pagiging anak ng Diyos, mga bagay yan na tinanggap ng isang mananampalataya, pero tandaan natin, you do not deserve. I do not deserve. We do not deserve. And yet, tinanggap natin. Ang tawag doon, biyaya. Grace pertains to spiritual gifts given to every true believer. At ito, may bonus pa. Hindi lang kaligtasan, kundi kakayanang maglingkod. Gifts. No? At ito po ay isang pangyayari na ibinigay sa atin. It was given, pertains to gift that did not originate in man, but from Christ. So, hindi ikaw yon, hindi atin yon. Kaya nga po itong spiritual gift na to, hindi po sa trabaho mo sa secular, ikaw nasa accountancy, pag naglingkod ka kay Lord, pera na hawak mo. Hindi ganon. Hindi po sa secular, maganda ang boses mo, kumakanta ka, tumutugtog ka, pagdating mo sa church, musician ka na. Hindi po ganon. Kundi itong kaloob na to ay isang bagay na ang Diyos ang nagplano na ibigay sa'yo. It was given by God. Kaya nga po may mga pagkakataon, nung ikaw ay sumampalataya, nagkaroon ka ng kakayanan na hindi mo sukat akalain noon na magagawa mo pala. Because that is the gift of God. Ako po hindi ko akalain na magiging tagapagsalita ako. Mangangaral ako sa maraming tao. Hindi ko po nakita yan nung ako'y bata pa. Ngunit nung ako'y sumampalataya, nakita ko, nakakaya ko pala. Because that is a gift. Yung gift na yan, not because of me, but because God intends it. Kaya nga po itong gift, it was measured. Pag sinabing measured, pertains to gift that enables us to fulfill our part in the church. Kaya according to the measure of Christ, gift. So ang nagbibigay nito ay ang Panginoon. At ibinigay niya for a purpose.
May layunin si Lord. Hindi ibinigay yan para sa'yo lang. May purpose ang Lord. At yan ay may kinalaman sa galaw ng Diyos sa kanyang iglesia. It was measured. Sinukat ng Diyos yan. Kaya nga may mga pagkakataon na ang kaloob natin magkakaiba. Bagamat sa pakikisalamuha ko sa ibang mga kapatiwang pastor, no, marami sa aming gifted sa pagtuturo. Pero iba-iba kami ng pawaan pag nagtuturo. Iba-iba kami ng kakayanan pag nagtuturo. At hindi ako pwede magmalaki. At hindi rin nila ako pwede maliitin. Bakit? Kasi yung kakayanan ko sa pagtuturo, it was measured. So the same thing is true to us. Anong ginagawa mo dito sa local church? Huwag mo hanapin sa iba yung kaya mong gawin. Kasi kanya yun eh. At huwag mo namang isipin na dahil kaya niya yung gawin at hindi mo kayang gawin, wala ka ng kwenta. Hindi po ganon. Ang mahalaga po, i-discover natin anong kakayanan ang binigay ng Panginoon sa iyo. At yung kakayanan na yan, i-develop mo yung sarili mo. Magpagamit ka dyan. Pag-usapan po natin yan dito sa ikalawang bahagi. Gifts in diversity. According to Christ, measure. No? So sumusunod ng mga talata, dito sa pinag-aawalan natin, sabi sa talatang 11, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. I want you to take note, no, yung merong article na the. No, kasi yung iba sabi, 5-fold ministry gifts. Pero ako naniniwala, 4 lang to. No, the apostles, the prophet, the evangelists, the shepherds and teachers. So yung shepherd ay teacher din. May explain ko po yan. Anong dahilan? Ba't sila binigay? To equip the saints for the work of ministry. Sino yung saints? Sino yung saints? Tapikin mo nga yung katabi mo. Kung totoong born again yan, saint yan. Hello? At etong saint na to, niregaluhan sila. Anong niregalo sa mga saints? Gifted men. So itong mga gift ng Lord, so ito yun, yung the apostles, the evangelists. Ako po, regalo ng Diyos sa inyo eh. Hindi ko lang alam ba't hindi ako ikinahon. At nilagyan ng ribbon. Pero ako po yung regalo ng Diyos. The pastors and teachers. At kung meron tayong evangelists na sisibol dito, they are also gift from God. Ang intensyon, yung mga saints, they will do. Sabihin niyo po, do. Ibig sabihin, may gagawin ka. So, ang trabaho nitong ibinigay ni Lord, yung mga saints ay ma-encourage niya na gumawa. Sa basketball, may bangko. Sa church, walang nababangko. Lahat tayo may gagawin. Kaya lang, hahanapin mo. At yun ang trabaho ng mga gifted men for you to discover your gift, your place in the body of Christ. At kapag ginawa mo yon, anong resulta? For building up the body of Christ. So sa gantong paraan, lumalakas, tumatatag, tumitibay, nagpapatuloy ang paglago sa iglesia. Kaya huwag ka magtaka, ba't hindi lumalago? Baka yung kaya mong gawin, yun na lang ang kailangan natin dito. Kaya lang ayaw mo kumilos. Hello? Baka yung hinahanap mong kakulangan sa church, ikaw pala yung gagamitin ni Lord. Ayaw mo mag-volunteer, ayaw mo gumalaw. Hello? Sa verse 15, makikita rin natin na itong gifted saints,
they are speaking the truth in love. And then sa verse 16, when each part is working properly, take note, properly. Okay? Yung galaw mo, properly. Hindi lang kung ano-anong ginagawa mo. Kundi dapat sumasang-ayon ka. Nakikisama ka. Okay? Properly. Ginagawa mo yung dapat mong gawin na may pagpapasakop at pagsunod. Properly. Anong resulta? Makes the body grow so it builds itself up in love. Tumitibay yung pagmamahalan sa church. Unawain pa po natin yan. So take note, mayroong tinatawag na official gifts. Yan po yung tinatawag na supporting ligaments, every joint, na binanggit sa verse 16. Una po, yung foundational gifts. Ang foundation, saan nilalagay? Paggagawa ka ng bahay. Nagawa mo na yung haligi, yung bubong, and then tsaka lang yung pundasyon. Pwede ba yon? Pwede ba yon? May bakod ka na, may haligi ka na, tapos siya ka maghuhukay sa ilalim. Ito yung pundasyon. Hindi po pwede yon. Matitibag yung tinayo mong wall. O maski matitibay pa yung poste niyan. Ang pundasyon ginagawa sa umpisa. Kaya nga po, sa umpisa ng Church ni Jesus Christ, it was built on the foundation of the apostles and prophets. Sabi sa aklat ng Efeso 3:4-5, tingnan niyo po, habang binabasa niyo ang sulat kong ito, si Apostle Paul ay nagsusulat sa mga taga-Epeso. So habang binabasa daw nila, malalaman nyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. So merong lihim. Sabihin niyo po, lihim. So ito'y lihim, ibig sabihin secret. Hindi lang po secret ang term dito, mystery. Ibig sabihin, hindi maunawaan ng tao to kung hindi ipapaalam. So there was a mystery from God. Pero sabi ni Paul, nung nagsulat ako, makikita nyo na rito, yung lihim, dinidisclose ko na, pinapaalam ko na sa inyo. Sabi pa sa talatang 5, hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon. So sa lumang tipan, maski na may mga tao noon, sangkatel ba yung mga tao sa Israel na tinuturing na bayan ng Diyos at marami ring lahi na sumibol, yung plano ng Diyos, lihim pa rin. Hindi nila nalaman. Maski gaano katalino ang tao, maski na nakagawa sila ng pyramid sa Egypt, maski nakagawa sila ng yung garden sa Babylon, maski marami na silang mga natuklasan na mga sensya, mga pag-aaral, pero itong mga bagay na to sa kabila ng katalinuhan ng sangkatauhan, hindi nila na-discover sapagkat ito'y lihim na galing sa Diyos. At itong lihim na to ay nahayag sa pamamagitan ni Jesucristo. Pero bagamat dumating na si Jesus, hindi pa rin malinaw. Pero itong lihim na to, sabi ni Paul, ipinapaalam ko na sa inyo. Ito pa, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal. Yung mga banal na tinutukoy, ito yung mga saints, yung church. So ipinahayag sa mga banal na apostol at mga propeta. So yung saints na to na nasa church, they are the apostles and prophets sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So makikita natin dito yung ministry ng apostles and prophets. Anong ministry nila? Yung mystery, ipinaalam nila. Okay? So makikita natin dito yung isang malinaw na kalagayan ng iglesia. Kaya sabi sa aklat ng Efeso 2:20, tulad ng isang gusali, yung church ang tinutukoy dito, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta
na ang batong panulukan ay si Hesu Kristo. So ang church, ang pundasyon ay walang iba kundi yung ministry ng apostles and prophets. Kaya nga ang church ni Jesus Christ, tandaan natin, church is apostolic, not because it is ruled by the apostles, but it continues the teaching revealed to the apostles, confirmed, proclaimed by prophets. So, itong mga apostol na nagsulat ng Bible, na yung sinulat nila ay pinag-usapan din naman ng mga propeta sa lumang tipan. Ang Bible po natin, ang komposisyon nito ay mga kapahayagan ng Diyos. Mga katotohanan tungkol sa Diyos. Patotoo ng Diyos. At yung ginawa ng Diyos, sinabi ng Diyos, isinulat nila. At ito pong naisulat sa tulong ng banal na Espiritu, ito po ang dapat na pinananaligan, tinatayuan ng isang iglesia ni Jesus Christ. So anumang church na lumalabas sa tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos, hindi sila church ni Jesus. Amen? Kaya nga po napakahalaga na maunawaan natin, ito bang church na kinabibilangan ko, bunga ng maayos na pag-unawa sa pinahayag ng Diyos sa apostles and prophets. Kasi ito po yung foundational gift sa church. Hindi po natin kailangang buhayin mula sa patay si Apostol Pablo. Gusto niyo ba yun? No? O kaya si Pedro, pupunta. Hindi po, kundi yung isinulat nila, ito'y pinanatili. Kaya naman, irespeto natin yung isinulat nila. Ito yung unawain natin. Ito yung lakawan natin. Amen? Kasi ganun ang katangian ng tunay na iglesia na nagbebenepisyo sa ministeryo ng apostles and prophets. Malinaw po ba yun? Ang iglesia ni Kristo, hindi po natin tinuturing na sa Panginoon yun. Bakit? Kasi meron silang pasugo. Na yung pasugo, ginawa ni Felix Manalo to interpret the Bible. Si Felix Manalo, hindi naman siya hinirang na apostol ng Diyos. Kiniklaim lang niya. Kaya nga po maraming katuruan ng iglesia, dahil batay ito sa tinuro ni Felix Manalo, kung uunawain ng Biblia, kumukontra yung turo niya rito. Ganon din yung Jehovah's Witness. Ganon din ang mga Sabadista. Ganon din ang maski kiniklaim nilang Christian sila, kung hindi maayos ang paghawak sa salita ng Diyos na pinahayag, na nagpahayag ng turo ng Panginoon, din hindi sila church. Foundational gift. Amen? At hindi na kailangan magkaroon ng bagong apostol dito at propeta. Kasi tapos na yung church nila. Pundasyon. San ginagawa yung pundasyon? Kailan ginagawa ang pundasyon? Sa umpisa ng church. So, nung umpisa ng church, nagpasulat ang Panginoon. At ito yung nagawa nila. Amen? Nagbe-benefit tayo sa ministry nila pag ito ang pinanghahawakan natin bilang isang iglesia. Malinaw po ba yan? And then we have the external ministers, evangelist. So ang evangelist, ang katumbas po niyaan, sila yung missionary or church plantel sa ating panahon. Ito yung itinerant ministries of evangelism carried out under the authority of the church. So sila'y miyembro ng church at sila'y sinusugo upang mangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Yun yung evangelist. Ngayon, ang evangelist, hindi pwedeng walang local church. Dapat nasa isang local church siya ay nagpapaturo pa rin, natututo pa rin, lumalago sa kapatiran. Pero ang ministry niya, napagkatiwalaan siya ng church na lumabas. Evangelist.
Hindi ko po alam, baka meron sa ating ganyan. No? And then, ang internal minister, pastor who is a teacher. Gusto ko pong bigyan ng diin yung pastor who is a teacher. No? Kinuha ko po ito nung pinag-aralan namin yung pastoral calling, no? Sa aking Bible school. Ano ba yung pastor na siya ring go? No? Ano bang ginagawa niya? Tignan niyo po. Pastors are recognized teacher of the church. Pastor's teaching carries an official authority as church teaching. So yung isang local church, yung pinanghahawakan nilang teaching, ito yung galing sa kanilang pastor na teacher. He determines the teaching agenda of the church. So ang trabaho ng pastor, ano ba yung agenda na dapat panghawakan ng iglesia na katuruan? Ito pong teacher na to can accept suggestion, but final decision is his. No, kasi nga po, tandaan po natin, ang church, marami pong teaching sa kapaligiran na sumisibol. Marami pong teaching na ito yung emphasis ng isang lokal na iglesia. No? Kaya po may iba-ibang ginagawa ang mga local churches. Based din naman yun sa salita ng Diyos. Pero ang nagde-determine ng panghahawakang mga katuruan is none other than the pastor himself. At siya ang nagdidesisyon. Pwede kang mag-suggest, no? Halimbawa, may natutunan ka, Pastor, ang ganda nito. No? So, pwede naman pag-usapan yon. Pero yung napag-usapan, ang bottom line pa rin, yung pastor ang magdidesisyon. Anong pangahawakan natin? Cannot apply democracy in accepting doctrine for the church. So, hindi pwedeng sa isang church, ang daming teacher. Hindi pwedeng gano'n. Meron lang isang pinangahawakan ang church na mga body of teachings. Kaya po tayo bilang church, meron tayong tinatawag na confession of faith. No, meron tayong pinangahawakan yan. At kailangan na intindihan natin yan. At ito ay batay doon sa mga katotohanan na ipinahayag ng salita ng Diyos. No, sino si Jesus? Anong trato natin sa Biblia? Sino si Kristo? Paano maliligtas? Kailangan bang ikasal? Kailan darating ang Panginoon? Bago dumating paano tayo lalago sa faith? No, may mga teaching po tayo dyan na pinangahawakan. And then, He appoints those who will render teaching services in the church. So, isa pang trabaho ng pastor na teacher, kung sino man yung magiging tagapagturo sa harapan, siya ang nag-a-appoint. Tindi, no? Ulitin ko, hindi aking galing to. No? Ito'y bunga ng mga pag-aaral sa Bible school na pinanggalingan ko. And then he forbids certain teachings to be taught in the church. So siya rin ang nagsasabi, pag mayroong mga teaching na mga nauuso, teaching na popular, siya rin ang nagsasabi, oops, wag yan. Delikado yan. Hindi natin dapat tinatanggap yan. No, halimbawa, yung issue ng tithes and offering. No? May mga local church, ayaw nila i-practice yun. Pero ano ba talaga? No, ako, batay sa pag-aaral ko, importante yung pagtatites. Bahagi yan ng buhay natin. Mamaya po, pag-usapan natin yan. Makikita po natin dito yung bigat ng responsibilidad ng pagiging pastor na tagapagturo. At dito po sa ating iglesia, ako po ang may pasan ng ganyang kalagayan. Kaya nga po ang payo ni Santiago sa aklat na sinulat niya, 3:1, mga kapatid ko, huwag magnais maging guro ang marami sa inyo. Ang tinutukoy po dito yung pastor na teacher. Bakit? Sapagkat alam ninyo na mas mahigpit ang gagawing paghatol sa ating mga nagtuturo.
Nakita niyo po yung responsibilidad ko. Mahigpit na paghatol ang kakahawapin ko sa Panginoon. Sa aklat ng Hebreo 13:7, ito po yung sinabi ng writer. Alalahanin niyo ang mga namumuno sa inyo. So itong teacher, pastor, teacher, elders particularly, mga namumuno yan. Pero tinukoy, silang nangangawal sa inyo ng salita ng Diyos. So pastor, teacher. At sundan ninyo ang halimbawa ng kanilang pananampalataya. So bilang pastor, teacher, kung anong nakikita nyo sa akin, accountable ako sa Diyos. Bakit? Baka yung iba sa inyo, gayahin ako. At tiyak gagayahin nyo kung ano man ginagawa ko ngayon. Kaya nga po pagka may pastor na teacher na bumagsak, minsan yung ibang member niya, nagiging lisensya nila yon para sabi, ay, ginawa nga yan ng pastor dun eh, tumaya nga siya sa loto eh. No? Umiinom nga ng alak eh. Ako din. Diyo ba? Kaya po mabigat ang nakaatang na responsibilidad. Kaya nga po dun sa susunod sa akin na magpapastol na teacher, umanda ka. Ganito ang kalalagyan mo. At sabi pa sa talatang 17, inutusan yung church. Ano sabi sa church? Sumunod kayo sa inyong mga pinuno at magpasakop sa kanila. Sila ang nagbabantay ng inyong mga, ano binabantayan nila? Kaluluwa. At mananagot sila sa Diyos. Anong binabantayan namin? Hindi lang physical, hindi lang yung pagpapaganda mo. Kung yung pagpapaganda mo makakaapekto sa kaluluwa mo, hindi ka na lumalago sa faith. Lumalayo ka na sa Panginoon. Pwede kami makialam. Kung yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, sinisira yung buhay mo. Dahil member ka ng church, dahil ikaw ay bahagi ng iglesia ng Panginoon, huwag sumama ang loob mo pag sinisita ka namin. Bakit? Kasi nagbabantay kami sa kaluluwa mo. Isipin nyo yun, pagbantay ka ng kaluluwa ng tao, patay na yung tao, may epekto pa yung ginawa niya. Kaya do not be offended. Kapag natetret ang kaluluwa mo, hahakbang kami para pagsabihan ka, para paalalahanan ka. Hello? Kung yung pagtatrabaho mo, lumilihis ka sa kalooban ng Diyos, wag sumama ang loob mo. Pwedeng mali ang aming opinion. Pwedeng mali yung aming nakikita. Kaya ipaliwanag mo. Kasi iniingatan ka lang namin. Hello? Malinaw po ba yun? Parang ayaw niyo sumagot Bakit? Kasi nga, ito yung sumunod na talata, mananagot sa Diyos. Yun ang matindi dito. Nasa langit na tayo, nananagot pa ako kay Lord. Hello? Sundin ninyo sila upang maging kagalakan, no, yung paglilingkod. Ang pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Kung hindi, ito ay hindi makakabuti sa inyo. Dito po makikita natin na pagka yung namumuno, pinasama natin yung loob, sinakta natin, affected kayo. South ng protection ko, no? Pero take note, may pananagutan kasi ko kay Lord. But the moment na sirain niyo ko, bigyan niyo ako ng sama ng loob, hindi ko magagawa ng maayos yung gagawin ko. Of course, may pananagutan pa rin ako kay Lord, pero affected kayo.
Kaya nga po, halimbawa, yung pastor naging tricycle driver. Sino may kasalanan? Yung pastor wala nang makain kaya kinukupitan yung church. Sino may kasalanan? Mananagot siya sa Diyos, yes. Pero alam niyo po, ito, dapat yung church inaalagaan din yung mga tagapamuno. But I'm thankful sa church natin, hindi naman alagang-alaga niyo ako. No? Pati nga ata birthday ng aso ko, sineselebrate niyo. Pero alam niyo, ayoko na nga pong gawin yun eh. Pero grabe po yung pagmamahal niyo sa amin. Yung yung 9PH natin, pinagpe-pray niyo ako palagi. Aba, kaya kung ano po ako ngayon, bunga ng prayer niyo eh. Bunga po yan ng mga ginagawa niyo sa akin. Yung paglago ko ngayon, paglapit ko sa Panginoon, bunga po yan ng mga ginagawa niyo. Kaya maraming salamat. Naglilingkod ako sa Panginoon at gagawin ko yung kaya kong gawin. Kasi ito po ang role ng pastor who is a teacher. So pagka lumalapit kayo sa akin, yakapin ko kayo. Pag lumalayo kayo sa akin, kakalabitin ko kayo. Pero kung ayaw niyong magpaabot, wala akong magagawa. Kung ilang beses ko na kayong inaabot, mamaya kaaabot ko sa inyo, mapabayaan ko naman yung iba. Di ba? So kung inabot ka na once, twice, or meron akong representative na pumupunta sa inyo, kinakamusta ka, pansinin nyo naman sila. Dahil yun, ginagampanan lang nila yung role ko bilang pastor, teacher. So take note, hindi lang ako yung gumagawa nun. Bakit? Kasi mayroong purpose yung mga bagay na yan, to equip the saints. Ba't ini-equip yung saints? Ba't kailangan nilang maging matatag? Ba't kailangan nilang maging malakas, lumago sa pananampalataya? Anong goal? That they, itong saints or yung church, can do the work in ministry. So hindi pala lahat trabaho ng pastor-teacher, kundi ang trabaho niya yung mga bahagi ng iglesia gumalaw-galaw din. Minsan sabi sa jeep, galaw-galaw naman para hindi ma-stroke. Minsan po sa church, kaya ka na-stroke eh. Hindi ka gumagalaw. Hello, sabihin mo nga sa katabi mo, galaw-galaw. Pero alam niyo po, yung paggalaw niyo ay bunga ng aking ministeryo sa inyo. O hindi po akin lang, kundi aming ministeryo. Kasi marami po akong kamanggagawa dito sa atin. Na thankful ako dahil gumagawa sila. Ginagawa nila yung dapat nilang gawin. Kasi po tandaan natin, ang pang-apat, mayroong individual gifts. So may foundational gift, external gifts, internal gifts, at mayroong individual gifts. Ito yon, speaking the truth in love. Nagtaka po ba kayo? Bakit meron ka ng gustong ikwento habang lumalago ka sa faith? Speaking, yung pagsasalita po ay gift ni Lord sa bawat mananampalataya. Hindi man kayo public speaker, pero kapag nakikisalamuha kayo sa iba, meron kang kwento. Gift yan, speaking. At pangalawa, serving. Yan, to do the work of the ministry. Sabing ganun sa unang Korinto 12:7, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Spirito. Sino po dito naniniwala may Holy Spirit siya? Alam niyo po yung pagiging born again? Holy Spirit yon. Kung wala kang Holy Spirit, hindi ka maboborn again. At dahil ikaw ay may pagkilos ng banal na Spirito, kasama nun, hindi lang yung
pagtawag sa kaligtasan, kundi pagtawag upang ikaw ay maglingkod. Sabihin niyo po, maglingkod. May kakayanan eh. As a manifestation of the presence of God, the Holy Spirit. Upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Anong purpose ng gift? Para ba sumikat? Hindi. Para makatulong sa kapwa mananampalataya. So yung gift na yan, huwag mo sarilinin, huwag mo itago. Kasi yung gift na yan, kailangan mong gawin, paghusayin yung sarili mo sa ikatatatag, ikalalakas ng church. Amen? Pero ano sabi? With love. Unang Korinto 13:4-7. Ano ba yung love? Basahin niyo po. Ready, go. Post muna tayo. Meron ka ba yan? Ginagawa mo ba yan? O ikaw yung tipo yun. Kita mo, galing ko talaga eh. Husay ko eh. Kundi dahil sa akin, wala kayo ngayon. Hello, wala nang love yun. Yung naiinggit ka, uy, ba't siya nagawa niya yun? Kailangan gawin ko din yun. Inggit. Pag pumasok yan, wala ka ng love. Next, verse 5. Ready, go. Isipin niyo po yung ginagawa natin. Ginagawa mo. Mga kapatid, baka wala ng love eh. Yes, nasa ministry ka. Yes, ang dami mong ginagawa. Yes, nag-ooperate ka according to your gifting. But there must be love. Next. Ang pag-ibig ay nagtitiis sa lahat, nagtitiwala sa lahat, may pag-asa sa lahat, at may tiyaga sa lahat. Hello? Hindi madaling magmahal. Kasi aasa ka eh. Mahirap magmahal. Pero ano magagawa mo? Nagmamahal ka eh. Maski nasaktan ka, maski napagbintangan ka, umaasa ka na mababago din yung pananaw nila doon. Maintindihan din nila. Kasi nagmamahal ka. And this is the church. Ganito ang galawan sa church. Kaya, maraming church ang nasira. Bakit? Kasi masyado kang nakatingin sa sarili mo eh. Maraming church ang nasira kasi nag-aaway-away. We have been gifted. Kaya nga, individual's initiative that is in line to Christ's purpose and goal for the church, yan po ang ibig sabihin ng working properly. Ibig sabihin, pag gumalaw ka sa church, kasama mo, nandun ka sa loob ng isang naglalakbay na komunidad. May gusto silang puntahan. May gusto silang gawin at kasama ka sa loob. Gumagalaw ka. Nakita niyo na po ba yung nagbubuhat ng kariton? Tapos yung iba nakasabit? O yung bayanihan ng bahay? Ewan ko, yung mga kaedad ko dito, no? Yung binubuhat yung bahay.
Tapos makikita mo, yung iba hindi pala nagbubuhat, nakasabit. Naglalambitin. This is the church. Nakikibuhat ka ba? O nagpapasawap ka? Hello? Nakabitin ka doon, kukuya-kuyakoy ka pa. Yung iba, hirap na hirap na. May goal kasi tayo. Hindi po hindi ka gumalaw, hindi kami gagalaw. Gagalaw pa rin kami. Maski napabigat ka. Hello? Umaasa kasi kami na time will come, sasama ka para magbuhat. Because that is love. Hello? At ito yung nangyayari. Growth by diversity. When each part is working properly. Sabing ganun sa verse 13, until we all attain to the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Paliwanag ko po yan. Tandaan natin, ang church mayroong aim. Ano yung aim? Una, unity of faith. Ba't kailangan ng unity of faith? Kasi nga po, ina-assume natin na sa community ng professing believers, okay? Lahat tayo naniniwala sa pinapahayag natin pananampalataya. Pero meron dito, hindi totoo yung faith. Iba pa yung takbo ng isip niya. Kaya nga po ang trabaho ng church, why are we gathering? Why are we serving? That we may come to the unity of faith. No? Na time will come, yung faith mo maging totoo. And then pangalawa, unity of the knowledge of the Son of God. So kaya tayo nag-ooperate dito, tumatakbo ang church, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagfe-fellowship, nananalangin, ang intensyon, buksan ng Panginoon ang isip natin sa kalagayan ng kaligtasan. Mystery of God's saving purpose. Spiritual understanding and hope, inheritance and mighty power at work in their lives. Sa madaling salita, pagiging born again. So sa church, pwedeng gamitin yung pagtitipon natin upang maging totoo ang pananampalataya ng dumadalo. Yan po yung sinasabi, unity of the knowledge kung sino ang Son of God. No? John 17, pinag-awalan natin, ano ang eternal life? Eternal life is to know God and Jesus whom He sent. Yung know doon, relationship. So the moment na ang isang tao magkaroon ng personal relationship kay Jesus, that's the only time nawawanasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi may mga tao, may relihiyon, masipag umattend sa simbahan, gumagawa ng ipinagagawa sa simbahan, pero walang relasyon kay Jesus. May ganun po. Pero sa patuloy na paggawa, pagganap ng iglesia sa kanyang tungkulin, they come to the unity of the knowledge of the Son of God. At ginagawa yan for spiritual maturity. Kaya sinabi, mature manhood. Ano ang mature manhood? Christ-likeness. Yun yung goal. To become like Christ. So ang church, nagmamature yan. Kaya nga kung totoo ang pananampalataya mo, habang tumatagal ka, nagmamature ka dapat, becoming like Christ. So ano yung action ay inaasahan? Contribution of each member
No? Kaya sinabi, each part. So hindi pwedeng walang ginagawa talaga eh. There is an ongoing, unified growth to the body that is not shapeless, but is ordered and unified. Ito yung kanina ko pa sinasabi, ordered and unified. Hindi tayo kanya-kanya. Hindi tayo iba-iba ang pupuntahan. Isa lang direksyon ang pupuntahan natin bilang isang local church. At bahagi tayo ng pangkabuuan na ginagawa ng Diyos sa sangkatauhan hanggang muli siyang bumalik. This is the church. Ano pa yung action? Are equipped when each part is working properly. Na-equip tayo pag gumagalaw tayong lahat. Active contribution of members are asserted for the growth of the whole body. This implies that each one receives the necessary enabling power to perform his or her proper function so that growth of the whole body is in proportion to and adapted to each other. Ibig sabihin, pag gumawa tayo, gumalaw tayo, nakakatulong yon upang lumago tayo ng sabay-sabay. Ano po tawag nyo dun sa katawan na malaki yung kamay, pero proportion lang yung katawan? O lumaki yung binti. No? May muscle na yung paa mo, pero yung kabilang paa, walang muscle. Ano tawag doon? Manas. No? Namamanas lang pala. Abnormal yun. Hindi healthy yun. Kaya nga po, ang paglago natin, sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Mga kapatid, ito yung last point ko. Meron tayong dapat iwasan. Pakinggan niyo po ito. Una, avoiding long time of immaturity. Hindi po nakakatulong yung palaging ikaw ang binibaby. Maski naman sa bahay, di ba? Yung anak mo, 17-year-old, nagpapakawaga pa sa'yo. Gusto mo ba yon? Hello? Hindi nakakatulong yun eh. Yung anak mo, teenager na, ayaw mag-aral. Gustong suot, diaper. Hindi ganun eh. Kaya po yung long time immaturity, hindi talaga siya nakakatulong sa church. Kailangan po tayong lumago. Avoid every wind of doctrine. Yan yung pangalawa. Ang usapin sa church, yan, doktrina. Ang problema, different kinds of teaching which stands over against the unity of faith. So kung meron tayong teaching na tinatanggap, na nakakasira sa tunay na pananampalataya natin, then pwede naman tayong matuto pa sa mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pero kung merong teaching na hindi naman totoo, pinagwawatak-watak tayo, hindi po tama yun. Inability to come to settled conviction or evaluate various forms of teaching. Isa pang problema ng church, minsan may mga church, hindi nila ini-evaluate yung mga teaching na pinangahawakan nila. Sa panahon po natin ngayon, ang hirap magpastor. Kasi lahat po kayo, o karamihan sa inyo, exposed sa social media. At sa social media, sangkatel ba po yung mga napapakinggan nyo? Pero tandaan nyo po, kung kayo bahagi ng church, ang tanggapin nyo lang na katuruan yung ipinapahayag ng ating iglesia. Amen? Huwag mong tatanggapin yung teaching ni Kibuloy na siya lang ang appointed son of God. Teaching ni ganito, ni Soriano na ito lang ang tamang iglesia. Teaching ni... Isa pa po na nagdidikta ng maling doktrina, fall prey to every new theological fad or in bondage to all theological propositions. Yan pong in bondage of old, yan po yung meron pang pamahiin. Hello? Mga sabi ng lola ko kasi,
bawal magwalis sa gabi. Hello? May kasama po kami noon, nung nakaraan. No, galing kasi kami sa patay. Kaya magpagpag muna tayo. Akala ko yung pagpag, kakain lang eh. Yung pala, ano yun? Meron pa palang, ano tawag doon? Meron silang pamahiin. Kung hindi ka pa nakakawala sa mga pamahiing tinuro ng lolo't lola mo, delikado yan. Minsan teaching ng demonyo yun. Kaya hindi ka lumalago. And even yung mga false teaching na puro love, 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 yayaman ka, gagaling ka sa sakit mo. Kung hindi natin makikita yung konteksto nung ginagawa ng Diyos tungkol doon, pwede tayong maligaw ng landas. Delikado po yun. Avoid a medium of false doctrine. Ito po, pag sinabing cunning, ito po yung nag-iimbento ng teaching na ibinatay niya yung pinangahawakan niya sa kanyang emotionalism or experientialism. Pag sinabing emotionalism, kung ano yung feel mo, hindi, feel ko to ito yung gagawin natin. Pag sinabing experientialism, hindi, nawanasan ko to dahil nawanasan ko to, ito lang gagawin natin, tama to. Delikado po yan. Yan yung cunning na tinatawag. Deceitful schemes. Ito naman po yung mga baluktot na mga paniniwala na nilalayo tayo sa Panginoon. Ano pong dapat gawin? Sabi, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped when each part is working properly. So sa madaling salita, importante yung speaking the truth in love. Pag sinabing speaking the truth, ang ibig sabihin nito, ito yung nagbibigay tayo ng verbal testimony sa mga tao. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa'yo? So hindi lang ito yung usapin sa pamumuhay, kundi dapat yung ginagawa ng Diyos sa'yo, ipinagsasabi mo. Okay? Minsan po, may mga ginagawa si Lord sa atin, huwag po tayo dapat maging tahimik. Kung sinagot ng Diyos yung panalangin mo, gumaling ka sa sakit, yung pambayad sa kuryente, minsan may mga karanasan tayong ganun na alam mo, pinag-pray mo yun Alam mo, ni-request mo na ipag-pray yun At pagka sinagot, huwag ka manahimik. Ipagsabi mo. And even yung mga katotohanan na natututunan natin dito sa church, na didiscover mo, ba, ito pala ang tama, ito pala yung maganda, ito pala ang kalooban ng Lord. Pag natututo tayo, may obligasyon tayo na ipagsabi yun. Speaking the truth in love. Pag may nagpapa-counsel sa iyo at taliwas sa kalooban ng Diyos yung ginagawa niya, kailangan mo magsalita. Pwede bang magsama yung lalaki at babae ng hindi kasal sa isang bahay? Magsalita ka. Pag mayroong lalaki na sinabi, alam mo, feeling ko babae kung nakakulong sa katawan ng lalaki. Alam mo, kulang lang sa ligo yun. Sabihan mo, ano ba yung totoo? Ano ba yung totoong kalagayan niya? Speaking the truth in love. So may mga pagkakataon na masakit yung sasabihin natin, pero kailangan mong sabihin yan. There are times offensive yon. Pero kung yan ang totoo, at dahil mahal mo siya, ayaw mo siyang mapahamak, ayaw mo siyang hatulan ng Diyos, magsalita ka kung mahal mo siya. Kung hindi mo siya mahal, hayaan mo na lang siya. Pero kung mahal mo yung anak mo, kung may mali siyang ginagawa, kung lumalayo siya sa Panginoon, pagsabihan mo na. Ngayon ka na maglakas loob. Meron pong funeral service, sabing ganun ng umiyak, sana sinabi ko sa kanya, sana sinewan ko na ng gospel, sana, ang daming sana. Nung nabubuhay pa, hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin, hindi nila sinasabi yung dapat nilang sabihin, kaya napaliwala yung anak nila, napahamak, namatay. Speak
the truth in love. Growth is to be comprehensive in every way. Ang paglago, pananampalataya, kaalaman, at pagkakaisa in the context of love. Anong goal natin? Progress and maturity towards Christ. Headship of Christ as ruler that governs the church. His teaching as standards in the church doctrine. Wala tayong ibang teaching dito. Kung gusto nating lumago, kailangan kong maging matapat dito. At kung ito yung pinapangaral ko, kailangan yung sumunod. Ipamuhay. Kung nakikilala natin ang Panginoong Hesus sa mga pag-aaral na to, gawin natin yung dapat nating gawin. So in summary, grace for diversity, grace was given to every Christian. Grace pertains to spiritual gifts given to every true believers by Christ. Merong gift in diversity. Ano yung foundational gifts? Ito yung ginawa nila, apostles and prophets. Internal minister, meron tayong pastor who is a teacher. At meron tayong external minister, yung evangelist, na siyang tinatawag nating missionary and church planter sa ating panahon. At meron tayong individual gifts, is speaking in serving in love. Bawat isa sa atin may kakayanang magkwento ng may kwenta tungkol sa Panginoon. Pero gawin natin yan in love. And then, as a result, mayroong growth. Ano yung growth natin? Paano natin masasabing lumalago tayo? Nagkakaroon tayo ng unity of faith and knowledge of the Son of God. Anong activity natin? Each part work properly. And then, anong avoid natin? Prolonged immaturity and false teaching. Bawal ang nakatambay sa paglago. Ano mang may buhay na hindi lumalago, nagsisimula ng mamatay. Hello? If you stop growing, you start dying. Kaya po, bawal yun. So as an application, let us be eager to maintain our unity by walking in a manner of our calling. Isa pa, let us accept diversity of gifts among our brethren that we may avoid competition and comparison that can bring pride and security or false expectation to one another that divides. Hello? Let us be actively involved to discover, to develop, and to utilize our gifts that we may see the church grow and establish in faith, knowledge, and unity, becoming like Christ. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? Habang nakatayo po tayo, tandaan po natin yung ating mission. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. At bilang isang iglesia, ito pong logo natin, merong letter G, yung pong pabilog, letter C, at isa pang C. Yan po yung logo natin standing for Gospel Coalition Church. At meron po tayong Cross and Bible. Na itong Cross and Bible na to ay pagpapakita sa atin, pagpapaalala sa atin na ito yung tinitindigan natin sa kaligtasan. Yung ginawa ni Jesucristo at nakabatay sa salita ng Diyos ang ating mga ginagawa. And tandaan po natin na tayo nasa ika-7 taon na. Meron pong kilos na ginawa ang Diyos sa atin. Nag-umpisa ang Gospel Coalition Church sa panahon na pumasok ang COVID-19.
No, ipagdiriwang sana natin yung ating anniversary. Can you imagine on the first year, nagkaroon ng COVID, na-stuck lahat. Hindi pwede lumabas. Sa umaga pong ito, pagtibayin po natin ang ating pananampalataya at pagiging bahagi ng iglesia. May we just sing itong song na to. So Father, bring together the church that bears your name. Fill us with a passion to proclaim that Jesus reigns. Pour oil on our prayers and let your Spirit come. We'll fight against the darkness. Don't let the flame die down. For the church stands before you in worship. Prayers burning bright against the sky.
bilang isang iglesia ng Panginoon, tandaan po natin na tayo ay nasa isang matibay na kalagayan. At itong kalagayan nating ito ay hindi nilikha ng tao. Ito po'y bunga ng natapos na gawain ng ating Panginoong Hesus sa krus. Tayo po bilang bahagi ng kaharian ng Diyos. Sa paghayo natin sa lugar na to, nawa patuloy nating taglayin ang biyaya ng ating Panginoon. Bago po tayo lumabas sa lugar na to, nais kong ipahayag ang pagpapala ng ating Panginoon. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, to our Father who is in heaven. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord, yes, yung makilala nyo pa ng gusto ang Panginoon, makilala pa natin ang gusto ang Panginoon. May the face of the Lord shine upon you. And may the peace of God and the fellowship of His Spirit, because of the accomplished work of Christ at the cross, be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone who has faith, who agrees, says Amen. Amen. Blessed day. Hallelujah. Bakit po may Gospel Coalition Church? Anong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong mission natin sa mundong ito bilang Gospel Coalition? Sharing Christ, changing lives. Again, a round of applause sa Panginoon. Blessed day. Amen. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.